Welcome to my channel! Sa video ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa addition of integers na kung saan ito ay napakadali ninyong matatandaan. Pero bago natin umpisahan ang pagtalakay ng ating aralin, ano-ano nga ba ang mga katanungan na ating naririnig kapag integers na ang pag-uusapan? Sa math yan, di ba? Ay, di ko alam yan. Parang di namin yung pinag-aralan nung high school. At mula naman sa ilan sa aking mga naging students na professionals na ngayon, kapag tinatanong daw nila noon si tatay tungkol sa math, iisa lang daw lagi ang sagot. Busy ako. Ikaw nag-aaral, dapat alam mo yan, di ba? Dadagdagan pa ni nanay. Saan pa kasi yan gagamitin? Lahat po ng mga tanungan na banggit ay sasagutin ng videong ito. Kaya, umpisahan na natin. Narito po ang 3 words na kailangan nating tandaan dahil dito represented po ang 3 sets ng integers. Ang una po ay savings. Di po ba kapag may savings tayo ay masaya? So savings is positive po in mathematics. Second po ay utang. Nakakalungkot kapag may utang. So kung may utang, nega ang feelings. Problema, saan kukuha ng pambayad? Kailan mababayaran? Kaya naman in math, ito rin ay negative. Ang pangatlo po ay wala. Wala means walang savings, walang utang. Ano na? Wala lang. Kaya, zero po siya. Therefore, maliwanag na zero is neither positive nor negative. Kasi nga, wala nga siyang utang, wala din po siyang savings. Therefore, hindi po natin siya gagamitan ng positive or negative na sign. Okay? So, ito po ay tinatawag nating mga integers. Sila po yung positive, negative, and zero. At sa ating real life situations, sila naman yung savings, utang, at wala kahit isa doon sa dalawa. So, maliwanag po. Here are the perfect examples of application of addition of integers in our real-life situations. So, first example po natin ay savings for 5 days. Okay, for day 1, may savings po tayong 100 pesos. Day 2, 300 pesos. Day 3, 50 pesos. Day 4, 200 pesos. Day 5, 50 pesos. So, ano pong gagawin natin sa lahat ng savings na yan? Okay? So, since lahat po yun ay savings, ay gagamitin po natin ay i-add lang po natin. So, anong gagawin natin in mathematics? Lahat po ng savings, sabi natin, ang equivalent niya ay positive. So, meron po tayong positive 100 plus positive 300 plus positive 50 plus positive 200 plus positive 50 again. So, since lahat po sila ay positive, tulad ng sa savings, i-add lang po natin sila. Okay? So, ang sagot po natin ay positive 700 or kahit tanggalin po natin yung positive sign, understood po na siya po ay positive. Okay? So, pare-parehas po ang kanilang sign. Kaya na po ba nating ibigay ang rule? Ano po ba ang napansin natin sa ginawa natin dito sa example number 1 na to? Again po, lahat ng savings po ay positive. So, lahat po sila ay pare-pareho. Kaya natin kinuhang total amount. So, therefore, ito na po yung ating rule. In adding integers with the same sign, add their absolute values, then affix to the sum their common sign. Okay? So, ang common sign po nila ay positive. Okay, ito po yung ating positive 700 na. Saan galing ang positive? Ginaya lang po natin yung pare-parehas po nilang sign. Tulad po ng sa savings, savings plus savings plus savings plus savings plus savings is equal to savings. Ganon din po sa ating mathematics. Positive plus positive plus positive plus positive is also positive. And then add po yung absolute values ng ating pong mga numbers. Yan po ang ating example number 1 na kung saan lahat po ay ginagamitan ng positive numbers at ang counterpart po niya sa ating real life situations ay yung pong savings.
Dito naman po sa ating second example, ang pag-uusapan naman po natin ay tungkol sa mga utang. At alam po natin, nabanggit na po kanina, na kapag sinabi po nating utang, ito po ay negative sa ating mathematics. So, utang for 5 days. Day 1, umutang siya ng 200. Day 2, 300. Day 3, 100. Day 4, 400. And day 5, 100. Since lahat naman po ulit ay puro utang, anong gagawin? Anong mangyayari sa lahat na nabanggit na amount? Lahat po yan, ang kabuuan din po ay puro utang. So, meron po tayong na-compute na 1,100 pesos na utang. So, in mathematics, lalagyan lang po natin siyang negative. So, meron po tayong negative 200, dadagdagan ng negative 300, plus negative 100, plus negative 400, plus negative 100. So, again, lahat po ng ina-add nating numbers ngayon ay puro negative. Katulad din po kanina sa utang from day 1 to day 5. Okay? So, pag in-add po natin, mayroon po tayong negative 1,100. Okay? So, again po, pag binanggit po natin ang tungkol sa utang, yan po ay nagre-represent ng negative sa ating pong mathematics. So, from there, makikita na po natin, mapapansin na po natin, ano ba ang ginawa natin kung pare-parehas po ang kanilang sign. Pero this time, ang nire-represent naman po nila ay negative numbers. So, ang rule po natin, tulad din po ng nauna. In adding integers with the same sign, add their absolute values. Then affix to their sum, their common sign. So again po, in-add po natin lahat, yung kanilang absolute values, and then ginaya lang po natin kung ano po ang meron dito po na sign ng ating mga integers. So parehas din po sa utang, syempre po pag nangutang ka, automatic po, kung lahat ay utang, ang binubuo mo, ang ina-add mo po ay puro utang. Okay? So, ganyan po naman ang usapin kapag ka mga negative numbers po ang pinagsasama-sama. Heto po ang magandang tanong. Paano na kung combination ng savings at utang? Or in mathematics, paano na kung combination ng positive and negative? Madali lang po yan. Gamitan po ulit natin ng real-life situation para mas madali pong matandaan. Okay, example po. May savings ka na 1,000 pesos. Nasa addition pa rin po tayo. Nagbayad ka ng 200 pesos na utang. So, ano po yung natira? 800. Okay, ano po yung 800? Yun po ba ay natira sa savings mo o may natira ka pang utang? 800 po na savings. Kaya, positive po yung ating sign ng 800. Okay, next example po. May savings ka na 500 pesos. Okay? Pero, may utang ka naman na 700 na dapat mong bayaran. Okay, nung nagbayad ka, ano yung natira? 200. So, ano po yung 200? Yun po ay utang. Kasi, nabawasan lang po yung utang mo ng 500 pesos. That's why po, ang sign po ng ating 200 ay negative. Example number 5. 2,000 pesos ang utang. Okay? Pero may savings ka na 2,000, so nagbayad ka. Ano matitira? Wala po. Zero. Quits, kumbaga. Ang tanong, yun ba ay zero na utang o zero na savings? Okay? The same po, walang utang, walang savings. Kaya po ang zero ay wala siyang sign. So, mula po dito sa mga examples, kayang-kaya na po nating ibigay yung ating rule. Ano po ang napansin? Magkaiba ang sign. Pero, hindi po tayo nag-add ng mga absolute values. Kung hindi, kinuha po natin ang difference. At ginaya po natin kung alin po yung sign na mas malaki ang amount. Or ginaya po natin in real-life situations kung ano nga po ba yung natira. Saan po ang natira? Mula po ba sa savings or sa utang? So, ang ating pong rule sa mathematics, in adding two integers with different signs, subtract their absolute values, then affix to the difference the sign of the addends having the greater absolute value. Okay? So, tulad po ng mga ginawa po natin sa examples number 3,
4, and 5. Sa example number 3, mas malaki po ang absolute value ni 1,000, kaya po siya po ay 800 pesos na lang po ang natira dito at ginaya po natin ang sign ni 1,000. Sa example number 4 naman po, mas malaki po ang absolute value ni 700. At ang sign po ni 700 ay negative, kaya negative naman po yung ating 200 na natira mula po sa pagsusubtract po natin dito sa dalawang numbers. At sa number 5 po naman, parehas po ang absolute values ng dalawa. Therefore, wala pong natira. So, hindi po siya negative, hindi siya positive kasi nga po equal po yung kanilang absolute values. Okay po? So, I hope maliwanag po itong combination ng ating positive and negative at kung kailan po tayo nagkakaroon ng result na 0. Paano kung may higit sa dalawang combination ng savings and utang? Or sa math po, 2 or more combinations of positive and negative numbers. Meron po tayong dalawang method. So, ang method 1 po natin, pwedeng daanin sa paisa-isang pagkwenta or one at a time computation. Example po, negative 200 plus 100 is equal to negative 100. So, result po na negative 100 plus 300, the answer is positive 200. Positive 200 plus negative 700 is equal to negative 500. Negative 500 plus negative 400 is equal to negative 900. And negative 900 na result po plus positive 500, the result is negative 400. Okay? Second method po, pwede po natin pagsamasamahin muna ang lahat ng parehas ang sign and saka po natin i-combine. Example po, pagsamasamahin po natin si negative 200, negative 700, and negative 400. Result po is negative 1,300. Ganun din po ang gagawin natin sa ating positive numbers. Add po natin positive 100, positive 300, and positive 500. Okay? So, ang result po ng ating positive numbers ay 900. And then, combine po natin kasi nasa addition po tayo. So, pasok na po dito yung ating savings plus utang is equal to, ano po bang matitira? Matitira po ba is savings, utang, or 0? So, nakita po natin, magkaiba naman po dito ang numbers natin. Therefore, out na po yung answer na 0. Okay? So, negative 1,300 mas lamang po kaysa po sa ating positive 900. Therefore, pag kinumbine po natin, ang sagot din po, of course, ay negative 400. Okay. O, diba? Kayang-kaya mo na? So, subukan na natin. Okay. Let's try this. I'll give you 1 minute to answer. And the timer starts now. Let's see how you did. Number 1, positive 15 plus positive 20. The answer is positive 35 or kahit 35 na lang pwede na po dyan. Number 2, negative 15 plus negative 20. The answer is negative 35. Number 3, positive 15 plus negative 20. The answer is negative 5.
Number 4, negative 15 plus positive 20. You got a result of positive 5. And for the last one, positive 15 plus negative 15, the answer is 0. If you got a perfect score of 5, congratulations! May bonus ka na sa next operation ng integers, which is subtraction. Kasi mastery ng addition ng integers will help you a lot in subtraction of integers. If not naman, watch mo ulit ang video ito. Try and try until you succeed. Thank you for watching and subscribe for more. See you in my next video.